ba nanginginig ang kerot ni Sara? Alamin natin ha, kinakapos ka nga, ka na ba? Kakapusin ba ako? Eh yung buga ka ako parang makina. Di ba? Yung utak ko tuloy-tuloy na gumagana. Si Sara, naghahang pa nga. Gumagano, no? Ano nga ba yun? Puta. Ito na, makinig ko kayo. Pasok! Natataranta na umano si Vice President Sara Duterte nang maglabas ito ng video message na tahasang umaatake sa Akbayan Party List na nag-endorso sa bagong impeachment complaint laban sa kanya. Ayon kay Akbayan President Rafaela David, paano masasabi ni VP Sara na harassment ang impeachment na iginigiit naman itong walang basehan? Kita nyo, ito kasi mga kababayan, style ni Sara, ito, matagal na, parang pusit, di ba? Si Sara, noong pa man sinabihan ni Franz Castro na pinsan po ni Auntie Claire, parang pusit daw na kapag ka nasusukol, bumubuga ng maitim na tinta. Mga kababayan, eto, tingnan nyo, kung ano man yung mga inaakusa kay Sara Duterte, mga kababayan ko, hindi naman sinasagot eh. Kung hindi, mga kababayan, tumitira pabalik doon sa mga tao na hindi niya nagugustuhan. Katulad ho ng Akbayan. Eto, di ba, sila yung mga nagsampa ng reklamo para po sa kanyang impeachment, complaint, diyan po sa Kongreso. Sinasabi mga kababayan ni Sara eto kayo. Hoy, Sara, mali ang ginagawa mo. Kasi dapat, ang ginagawa mo, sinasagot mo yung inaakusa. At para hindi ka man napupulaanan, antayin mo na lang yung paghahanda ng Senado para sa impeachment trial mo. Tanda mo, hindi na si Chis Escudero ang Senate President at hindi rin naagaw ni Loren Legarda. Kaya normal lang nakabahan ka. Di ba? Normal lang ho nakabahan si Sara Duterte. Hindi po nagwagi yung masamang balak nila eh. Di po ba? Kung noong una ay naging pumabor sa'yo. Kasi nga si Chis Escudero ay kakampi mo. Sabi ko nga sa'yo, lahat ng kumakampi sa'yo may issue ng pagnanakaw eh. Ngayon, kaya kakampi pa kaya sa iyo ang panahon? Ang panahon ngayon mukhang panahon na para malitis ka. Hala ka, Sara. Kaya hindi naman nakakaduda at hindi nakakapagtaka na talagang kabadong-kabado na ho sila. Tuloy! Halit na sagutin ang mga alegasyon, mas pinilian niya nitong atakihin ng Akbayan at si Senadora Risa Ontiveros. Kita nyo, sabi ko sa inyo imbis na sumagot sa alegasyon, mas pinipili pa niya yung umatake na wala namang kinalaman doon sa inaakusa sa kanya. Nakuha nyo ho, mga kababayan ko, ganun ho ang style ni Sara. Etong mga estilo ng ganito, style ho ito ng mga guilting tao. Style po ito ng alam nila na may ginawa silang masama sa sambayan ng Pilipino. Style nila yan. Ang problema kasi, alam nyo, sabi ko nga sa inyo, umasa sa mga rally-rally. Umasa kay Chavit, umasa kay Mike Defensor, umasa sa abogadong Malaki Ilong. Di ba? Nasan na ngayon? Kita mo, nasan na si Chavit, napahiya. Malamang yun nai-stress na. Wala nang mailabas na pagmumuka dahil sa sobrang hiya niya. Diba? Matanda na si Chavit Kita nyo? Walang sumusunod, wala kang taga-suporta. Chavit, masakit man sabihin sa'yo, matanda ka na sa politika, pero pagkatandaan mo, baka yung mga naniniwala sa'yo, kasama na yumao. Kita mo? Hindi laging panahon ninyo.
Hindi laging panahon na kayo ay paniniwalaan ng tao. Tulad ngayon, ayan, one time, big time mo. Walang big time, sabi nga ni Attorney DJ Jimenez. Oo, one time lang. One time lang, Chabit. Hindi ka pa ba nagtanda doon sa rally, dyan sa EDSA? Di ba pumunta ka, binuka nila? Sabi nila sa iyo, nakakadiri ka. Tapos naniwala ka naman kay Mike Defensor. Meron kayong tao, basta may pera. Tanungin mo, baka kinupit niya. Di ba? Kasi mga kababayan tila etong pagiging confident ni Chavit Singson na mapabagsak si Pangulong Bongbong, matagal niya na hong sinasabi yan, ay magaganap daw etong mga nakaraan, nung at 30, at 31, di ba? Walang nangyari. Oo. Yung kanyang inaasam na, eto na, magpe-people power na. Bida-bida na naman ako. Kung nagawa ko noon kay Erap, magagawa ko ngayon. O ano nangyari? Walang tao. Ultimo, yung mga binayaran ninyo, hindi pumunta. Sabi ng vlogger nyo, bakit daw sila pupunta? Bayad naman na sila. Di ba? Kita nyo, alam nyo, marami na ho. Diyan po sa kampo ng mga Duterte ang nais na pong tumawid. Ang nais na po nilang magbalik loob kay Pangulong Bongbong Marcos dahil po sila'y namulat. Yan! Ang problema, hindi po sila basta-basta makalipat. Kaya ho, kita nyo mga kababayan ko, pagka may rally, wala nang nagpe-flex sa rally nila. Bakit? Kasi ho, yung mga vlogger, halos ayaw na nila. Ayaw na ho, mga kababayan. Nagsasawa na daw sila. Paulit-ulit na lang. Totoo naman daw, mga kababayan, na wala silang maibabato na problema o kasalanan o masamang ginagawa si Pangulong Bongbong. Wala! Di ba? Wala daw ho. Kaya kita nyo, totoo naman, pansin ho naman, na paulit-ulit lang ho yung mga sinasabi nila. Napansin nyo ba? Isipin nyo mga kababayan ko. Isipin nyo, ano yung paulit-ulit na lang sinasabi? Bangag adik. Putik na yan, mag-aapat na taon na. Mag-aapat na taon na, pero yung pa rin ang propaganda, hindi na natapos-tapos at hindi na nabago. Wala bang iba? At kung yung propaganda na yan, matagal na natin na naipaliwanag at nadibang at talaga namang nabaliktad yung paniniwala ng maraming Pilipino. Hindi mga bobo ang mga Pilipino. Hindi habang bobo ang mga Pilipino. Maliban na lang ho sa mga taong sumusuporta dyan na umaasa ng kapakinabangan at nakikinabang. Nagets nyo? Ano, Sarah? Hindi mo ako makukuha sa 300. Hanggat may mga taong nagtitiwala, nanonood dito sa channel ko, kahit 5 sa 10, sanay ako. Nag-umpisa nga ako, dadalawa lang Diba? Hanggat nandiyan sila Arnold Lopez, Maring Gina, Paring Junjun, Maring Clarita, Paring Romnick, at Lucy Minigawa, Ai Chang, Cristina Estacio, Mary Ann, kayo pong lahat! Nandito po ako. Hindi po mababayaran yung ating prinsipyo, mga kababayan ko. Alam nila yan. Kita nyo? Di ba, mga kababayan ko? 300, payat! Mag-o-offer lang kayo. Yung meron ako, pakalat-kalat. Di ba? Di ba no? Di ba, Susan Gatos? Nick Enriquez, DC, nandyan na. Sa lahat ng mga bagong dating, huwag niyong kakalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe.
Oo, sa pamamagitan po ng mga ginagawa nyo yung pagsuporta sa mga pagla-like ng mga video natin, sa pag-share ng mga video natin, marami po tayong napapaliwanagan. Kaya nga ho, gigil na gigil po sila na ako'y bumaliktad. Tao ka mo ha! Kanina nga lang ho eh. Habang nasa ano po ako, nasa interview ng TV5, ano po. Eh mga kababayan ko, tinatawagan ho ako uli eh. Oh, kung okay na daw ba ako. Kung nakapag-isip na daw ba ako. Akin na Ernesto Villanueva. Di ba? Kung nakapag-isip na daw ako, kita mo, gusto nyo, siguro si Ernesto Villanueva nagpapanggap lang ito eh. Pero eto talaga yung mga ano no, kasama ng mga nang-iinganyo sa akin para bumaliktad. 'Di ba? Ngayon, siguro nakikita nila iba yung charisma ni Mike Cervera. 'Di ba? Sabi ni Netvlog, more than 1K daw tayo, magdadalawang na mahigit, magtatatlong na nga kanina, kokonti lang daw yung nagla-like. Yan na nga ba sinasabi ko? Marami ho tayong mga DDS na tagapanood. Marami tayong mga DDS na araw-araw sa bawat mga live at mga content natin pinapanood. Kasi nagugustuhan daw nila kung paano ko magpaliwanag. Maliwanag na maliwanag daw yung paliwanag, kaya ho nila nagigets. Kaya nga ho, wala nang natitira sa DDS eh. Si Ernesto na lang. Di ba? Di ba mga kababayan ko? Wala Maring Gina. Ano problema naman gagawin ko? Di ba? Ang cheap naman nun. Biruin mo. Operan ako ng 300,000 kada buwan. Diba? Renta lang ng kondo yun Diba? Si Irene Peralta, na taga Taiwan. Yan. Sino pa yun? Anong sinawala? Si Hubito. Lakyan mo yung pangalan mo para makita ko. Para wag mong isipin na dineded makita. Hinoroso, nandyan na. Si Dixon Mayas, si Jen Dan, nandyan na. Sa inyo pong lahat ng mga bagong dating, mag-like na kayo. Bakit nga ba? Itong si Sara ay takot na takot, ninenervyos. Pasok! Mas pinilian niya nitong atakihin ng akbayan at si Senadora Risa Ontiveros. Punto ni David, ito'y hindi maituturing na katapangan kundi takot. Simple lang umano ang hinihingi sa pangalawang pangulo. At ito'y ang ipaliwanag ang sinasabing pagwaldas ng pera ng bayan. Correct. Ngunit ang nangyayari ayon sa akbayan, napakaraming palusot at hindi ipinaliliwanag kung sino si Mary Grace Piatos. Yan, mga kababayan ko, kita nyo. Hindi lang ho si Mary Grace Piatos. Imbis ho na ipaliwanag kung sino-sino ho yung mga ginamit na mga pangalan, sukdulan pati krudo, grasa, kulang na lang mga kababayan. Pati ho yung borak, pati ho, kulang na lang gamitin ni Sara yung etchas na kamukha niya. Wala hong pinili na pangalan. Lahat kung ano maisip niya. Uwishi, McDonald, Jollibee, halos lahat, mga kababayan. Paano? Ito ang tanong ko, mga kababayan ko, mahal na mahal ko ng mga DDS na naniniwala kay Duterte. Ito ang tanong ko, paano ipapaliwanag ni Sara isa-isa itong napakarami libu-libong mga pangalan na ginamit niya? Diba? Kung kay Mary Grace Piatos lang, hindi niya na mapaliwanag, paano na si Kokoy Villamin? Paano na si Malaki Ipin? Diba? Yan yun mga kababayan. Isa pa lang. Mary Grace Piatos pa lang. Hindi niya na maipaliwanag. Di ba nagkaroon ng issue na palilitawin daw sa magiging magiging hearing.
eto hong nagngangalang Mary Grace Piatos. Pero oo, eto na, kinabahan nga yung ibang mga vlogger eh. Sabi nila, Boss Mike, ilalabas na daw si Mary Grace Piatos, meron daw silang ilalabas. Mga kababayan, wala pang kalahating araw, binawi ho nila agad. Sabi ho ng kampo ni Sara, wala kaming sinasabi na may lilitaw na Mary Grace Piatos. Wala! Kita nyo ho, mga kababayan ko. Kaya, ang mangyayari eto tandaan nyo po, talagang pagpapawisan ng gabutil na mais. Oo, pagpapawisan si Sara ng gabutil na mais kapag po siya ay nandoon na isinalang sa paglilitis. Alam niyo yun, yung hindi mo alam kung ano sasabihin mo. Bobo pa naman si Sara. Kahit pa sabihin yung abogado siya, yung simpleng-simpleng tanong nga lang ng mga vlogger niya, mali-mali pa sagot niya. Paano pa kaya sa seryosong usapin? Ano ho mangyayari doon, mga kababayan? Siyempre, alam nyo na, wala magiging nga si Sara. Diba, sa mga pagdinig, nung okay pa, kita nyo, anong ginawa? Abay, ang pinapasagot yung kanyang mga tauhan, siya mismo ang tinatanong, tapos dinadaan lang, siya patawa-tawa. Ganun po talaga yung mga bobo. Oo, para hindi mapahiya, kunyari itatawa na lang. Di ba, LB? Ano? George Ramirez, ano masasabi nyo? Eto na, tuloy natin. Saan napunta ang 612.5 million pesos na confidential funds? Dagdag pa ni David, dapat lang na matakot si Duterte dahil lalong nagkakaroon ng linaw ang pag-impeach sa kanya ngayong nagpahayag na ng kahandaan si Senate President Tito Soto na gampanan ng constitutional duty kung makakarating sa kanila ang articles of impeachment. Eto na ngayon. Galit na galit naman ho ngayon ang mga DDS sa pagbibigay ng pahayag neto po nga Senate President, wala pong iba kundi si Tito Sen. Galit na galit sila. Bakit daw sinasabi daw ni Tito Soto na handa na. Pinaghahandaan na daw ng Senado yung gagawing impeachment trial. Bakit? Sigurado na ba? Sigurado na daw ba? Si Tito Soto, ganun yung mga banat ngayon ng mga tatanga-tanga. Kung hindi ba naman mga tanga, kailan pa paghahandaan yan? Alam naman natin, nung una pa lang, talagang lumusot na yan sa Kongreso. Sobra-sobra ang boto na tinanggap para litisin si Sara sa kanyang mga kasalanan para ma-impeach. Ngayon mga kababayan, nagagalit sila. Bakit Eka? Bakit Eka? Sigurado ka na ba? Sabi nung mga DDS senator. Bakit? Sigurado ka na ba, Tito Sen? Na makakalusot sa Kongreso yung impeachment complaint. Ganon. Ganon. Oo. Mga kababayan, bibigyan ko kayo ng example. Masyado naman kayong halatado ng mga DDS, senator. Ganito Alam nyo, lahat ng pagkakataon sa buhay, pinaghahandaan kahit hindi matuloy, hindi matuloy, laging handa tayo. Di po ba mga kababayan? Kayo nga etong mga senator na to, itong senator na tong mga ito, tanungin nyo sila, meron na po silang, ano ba tawag dyan? Life insurance. Tanong ko sa inyo, alam nyo na ba na mamamatay kayong mga damuho kayo? Sana nga, Diba? Tanungin nyo sila. Baka nga lang hindi lang isa, dalawa, tatlo ang mga life insurance niyan. Diba pinaghahandaan ninyo, baka ma-ambush kayo, matay-gibambam kayo. Bakit yun? Alam nyo ba? Na kayo'y mamamatay na? Diba hindi? Pero pinaghandaan nyo na. Tama ba mga kababayan ko? Tama? Eto pa, isa pang example. Medyo babawan pa natin. Para naman sa mga DDS ito. Alam nyo naman yung mga DDS, hindi maintindihan yung mga ganong paliwanag ko. Baka nga hindi pa nila alam yung life insurance.
Di ba? Oh, flagship nga, hindi nila alam. Oh, eto mga kababayan ko, para naman ho sa mga DDS na nandito na nahihirapan, unawain yung paliwanag ko, medyo kasi technical yon. Ito, ito. Di ba kapag ka may bagyo, pinaghahanda na tayo? Bakit? Sigurado na ba kayo na yung bagyo malayo pa lang, didiretso? Di ba kadalasan bumabalik ko? Pero, nagpa-panic buying na kayo, di ba? Bili na kayo ng mga tubig, gamot, mga stock na pagkain, mga dilata, mga noodles, mga tinapay, at marami pang iba. Di ba? Kape, ganyan, pinaghandaan nyo na, pero hindi pa tiyak na didiretso o kung kamakailan lang. Tama po ba? Isang malaking bagyo. Mas malaki pa kay Yolanda. Yung tatama sana sa may kalupaan dito sa Central Luzon kasama ang NCR. Ano nangyari? Di ba nawala? Dahil saan? Sa Sierra Madre na kinalbo ni Digonyo. Pero naghanda tayo. Ganun yun. Ay, nako. Siguro, Mary Ann, nagigets na kaya ng mga DDS yung paliwanag ko para sa paghahanda ni Tito Soto? O baka hindi pa rin nila naiintindihan? Huwag kayong magalit kung paghandaan. Kasi nga, parang bagyo lang yan. Pinorkas na ng Pag-asa na paparating na. Parang ayun, pinorkas na ng mga nagsampa ng impeachment complaint labang kay Sara sa Kongreso. Yun na ho yung signal na maaaring hindi na matuloy at madala sa Senado. Tama, mali, mga kababayan ko. Bakit kayo nagagalit? Anong kinagagalit ninyo? Hindi nyo alam. O baka lang nadadala kayo ng mga vlogger ninyong mga bayarang tatanga-tanga din. O sasabihin nyo, walang bayaran, Boss Mike, sa kanila. Uy, wag ako. Inalok nga ako. Sabi pa nung isa kanina lang o. Sabi pa nung isa pa, pare, lumipat ka na. Alam mo ba ako? Ang sweldo ko nga dito, 100 lang. Pare, sayang yung 300! Siyempre, hindi ko sasabihin kung ano pangalan nun. Oo, di ba? Kahit papaano kaibigan natin. Sabi ko, tuloy mo lang yan dyan. Wag na, dito na lang ako. Alam mo naman kahit naman na walang bayad, kahit naman na etong ginagawa ko, alam mo naman hindi naman talaga ako vlogger Di ba, no? Sabi ko nga, alam mo naman yan na kung hindi lang kay Pangulong Bongbong, hindi naman ako babalik Sabi nga nung mga vlogger na iba, si Mike Cervera, travel lang ayoko kasi ganito akong klaseng tao, para maintindihan ninyo. Ako po yung tao na kapag naumpisahan ko ang isang bagay, isang trabaho, hindi ko tinitigilan hanggat hindi ko na tatapos. Hindi ko na ililigpit, hindi ko na iaayos. Ganun ako. Yung po yung isang sa mga panuntunan ko sa buhay ko, pag naumpisahan ko, tatapusin ko! Ang tao ka mo!